Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, may isi-share po ako sa inyong libre na dividend investing tool. Sana po magustuhan ninyong lahat. Pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, free dividend investing tool. Kasi po, naging part na rin po kasi ng research ko po pag tinitingnan ko po yung isang stocks. Dati hindi ko kino-consider yung dividend. Basta undervalue, titirahin ko na yan. Pero ngayon, syempre, naging part na po ng habit natin na tinitingnan natin yung dividend. So, tinitingnan po natin yung pattern at gaano kalaki ngayon at sa past. At very, very important po. So, nag-code po ako this weekend para po sa sarili ko, para gamitin ko po. For my own use, gumawa po ko ng isang simpleng website na isi-share ko po sa inyo later po sa video po na to, no? At saka sa description po down below, no? Para matulungan din po kayo sa research po ninyo. At i-demo ko po later po, no? Pero bago po yung demo, disclaimer po muna. Wala po akong magagaranti po sa inyo kung accurate ba siya, kung up-to-date ba siya. Wala po akong magagaranti kasi wala naman po akong kikitain dito. No? So, blaha kayo sa buhay niyo. Bahala po kayo. Always at your own risk. So, please double-check, triple-check, no? Before making any investing decision. Tong website na to, katuwaan lang po ito. No? At sana makatulong po sa inyo. At of course, another disclaimer, syempre yung mga dividends every week, no, may lumalabas na bagong dividends. So, ito po kasi manual ko lang po kinokopya po yung mga dividends sa ngayon. So, manual po natin kinaka-copy paste. So, I will try to update it, no, as much as possible. So, kung kaya once a month, try natin once a month na makapture natin yung mga latest na dividends. So, para medyo updated naman pag tinignan po natin, no, yung mga information na lumalabas. And of course, wala po akong guarantee. Itatry ko po, no. Pero sa ngayon, as of this day, mukhang latest naman po yung data na meron po tayo, no. At i-demo ko na po sa inyo ang dividend investing tool. Ayan, ito po, no? So, demo ko lang po, no? This is our simple dividend investing tool. Yan. Siyempre sa taas, no? Manood muna kayo ng video ko, no? Pag wala naman kayong ginagawa. Pero dito po sa bandang gitna, makikita po ninyo, no? Meron po dito nga input box or text box. Dito nyo po i-enter yung ticker symbol, no, nang gusto po ninyong i-research. So, unahin po natin, no, yung mga company na paborito po ninyo. Umpisahan natin kay Semirara. Ayan, so type nyo lang po. Tapos i-click nyo po yung Go. Ayan po, no. So, click natin yung Go. Ayan, maglo-load na po, no, yung mga information. Sinong company ba yan si SCC, no? This is Semirara. Ang sector niya is industrial, no, electricity, no. At ito, lalabas po yung current price niya, no, as of this moment, no. At dito na po, makikita po natin sa baba, in a graphical form, yung pattern po ng dividend niya in percentage, no, yung dividend yield, no. So yan, makikita po natin, no, talagang in the past, no, the past 3-4 years, ang ganda po talaga ng bigayan ni Semirara, no. Pero kung gusto niyo in tabular data, ayan, makikita din po natin dito sa baba, no. Pinakamaganda talaga yung 2023 kasi alam ko tumiba sila 2020, no, kaya ang laki. Yung kinita ng 2020 sa 2023 ibibigay po yan. Kaya umabot ng 20%, no? Ang laki, no? And kung gusto naman ninyo, hindi dividend yield in amount, dito po sa bandang baba, yung amount, no? Magkano ba yan, no? Magkano in pesos. So, 7 pesos noong 2023, no? Ayan. And kung gusto niyo lang, kung interested po kayo, makikita yung details po, no? Ang details, andito po lahat sa baba, no? Kung kailan yung ex-date niya at kailan siya binayaran, kailan yung payable date po niya. Just in case gusto niyo lang pong i-double check po, no, yung history, no. Pero dito kasi sinum up ko na po. And just a note lang po, pag sinabi pong year, no, yung year, ang sinusundan ko po dito, hindi yung ex-date at hindi yung record date. Ang sinusundan ko dito kung kailan ka binayaran. So dito po, ito po ang tinototal natin, no. So for 2024, itong dalawa po na ito, no, which is 350. So laging date payable po ang sinusundan ko po. Kasi yung iba nagde-declare ng December, January binabayaran. So sa January ko na po malalabas po iyon, no? Parang ganun po, no? Tingnan nga po natin si DMC. Mga paborito po niyo. Tingnan natin isa-isa, no? Ayan, so si DMC.
Ayan, DMCI Holdings, yan. Ang gaganda din ng dividends, no? 8%, 10%, 13%, no? Ngayon, this year, 6.55%. Di ko po alam kung magde-declare pa po sila, no? So, since ongoing po ang 2024, marami po mga stocks na ongoing pa po, no? So, hindi natin masasabi kung tapos na ba o lalaki pa yan, no? Ayan, yan po si DMC, no? Tingnan nga natin si LTG. Ayan. Dati kuripot. Alam ko, dati kuripot tong si LTG, no? Pero lately po, no? Since nung pagkatapos ng pandemic, ang ganda nila magbigayan. Puro double digit, no? 15%. Wow, ang ganda-ganda po, no? Talagang nakikipagsabayan, no? Kay Semi Rara po. Ito pong si LTG, no? Ito po annual. Ito po yung details po niya, no? Ng mga pinamigay niya po, yung mga announcement niya po, no? Ayan. So, sino ba? GMA7. Tingnan natin GMA7, no? Siyempre, ang ganda nung nangyari kay GMA7 nung nung nawala si ABS-CBN, no? Kaya makikita natin, no? Simula ng 2021, ang laki ng bigayan po niya, no? Kaya lang lately, siyempre, hindi maganda yung nangyayari sa negosyo. Sana makabawi, no? Para dire-diretso mamigay itong si GMA7, no? Sino pa? Yung dating paborito ng lahat, no? Ang Dividend King. Ang dating namimigay talaga ng malaki na dividends nung hindi pa uso ang malaki ang dividends, si SPC Power Corporation, no? Ayan po, no? Medyo sumablay lang po ng 2022, 2023, no? May mga konting problema pero bumalik na po sa dating sigla dividend sa pinamimigay nila at 10% po, no? Ayan. Gusto niyo po in amount, makikita niyo po dito sa baba po, in amount per year po, no? Ayan. So makita po natin yung pattern. Ayan, no? Ayan. Sino pa ba? Costco. Ayan, no? By the time na napakinggan niyo po to, no? Na malalaman nyo na po na isa po sa tinitingnan ko kung tumaas na ba yung dividends nitong mga hawak ni Lucio ko, no? Ayan, so makita po natin. Dito po, parang pumalo po, no? Parang nasa 9% na po tayo ngayon, no? Dito po kay Costco. Kasi twice na po sila nagbigay this year, no? Ayan, twice po, nung January at saka ngayon pong June, no? And syempre, pag sinabi mong Costco, parehas na po yan sa iba, Parang pare-parehas yung pattern nila Pure Gold. Ayan, tingnan natin, Pure Gold. Ko nga, ayan, no? Ayan, so Pure Gold, biglang tumaas po this year po, no? 7.56% from 3.47 nung previous year po, no? Makikita po in graphical form. Ayun po, kasi dalawang beses po sila nagbigay this year, Ayan, no? 90 and 97, no? Ayan. Bagong pattern na ba yan? O once a year pa rin ba magbibigay itong si Lucio ko? Ayan. Keeper, ganun din. Ayan. Ayan po natin si Keeper. Ayan. So, yan, no? 10%, 10.84. Kasi medyo mura si Keeper, no? Hindi kasi pansinin itong si Keeper, no? Medyo nananahimik lang talaga ito, no? At hindi masyado napapansin ng mga tao, no? Tingnan natin yung mga paborito ko, si Crown. Ayan. Tingnan natin si Crown, no? Ayan. So, medyo hindi siya talaga ganong kalakas mag-grow yung dividends niya, no? Well, anyway, sana, no? Sana sumigla-sigla po ito, no? Pero pag tingnan naman natin, parang may pag-asa po, no? Si Crown, no? PPC, ito po talagang pinaka-paborito ko ito si PPC, no? Pinakamalaking holdings ko po, si PPC. Ayan, medyo umaangat na po siya lately po, no? Ayan, kahit nag-grow siya aggressively, yung dividends naman, di niya napapabayaan, no? And syempre, si CEO, sumipa po bigla lately si CEO, no? Yung dividends niya, no? Naging 1.2 from 0.6, dalawang taon na 0.6, biglang sumipa ng 1.2, no? So makikita po natin, no? From 4%, naging 8%, no? Kaya lumipad din ang presyo ni CEU. Lumipad po siya, no? Dati, lang ito? 8 lang ito, Tapos biglang naging 14 pesos, no? So, ayun po, no? Ayan, yes po si CEU. Pero, sabi ko nga po sa inyo, pagdating po sa school, ang paborito ko talaga si FEU at makikita nyo po kung bakit pagdating po dito sa graph, ang linis po talaga na pataas ng pataas po talaga ang bigayan ng dividends, no? Itong 2024, hindi po ito bumaba kasi twice a year po nagbibigay si FEU. Kalahati pa lang po yan, no? So, ang antayin po natin, yung susunod na announcement po nila this year, no? Tingnan nga natin si ICT. Ito talaga, no? Legendary to. Talagang grabe, tingnan nyo yung pattern. Kung pataas talaga ng pataas, no? Parang, parang lumipad na eroplano, no? Nagmomentum po siya, no? Kaya lang, syempre, pagdating sa yield, yung makikita mo, 3% lang, no? Kasi nag-umpisa sa napakaliit, 0.18, no? Pero, napalaki niya po talaga.
Nag-umpisa na 65 centavos per share lang eh. Ngayon, 11 pesos na. Ang laki na po na nag-grow, no? Kaya lang, medyo mababa po ang yield ni ICT. Pero kung gusto niya naman, no, namamahalan kayo kay ICT, meron naman si ATI. No? Tingnan natin si ATI. Ayan. So, lumilipad na po lately, no? Since 2014, no? Pataas na po ang trend, no? At nasa 7.89%, no? So, kumbaga sa ano, kung naghahanap ka ng sasakyan, ito talaga si ATI. Mukhang pwede po itong si ATI, no? At tingnan din natin si A-REIT, no? Ang original na REIT, ang pinakanaunang REIT sa lahat. Ayan, paangat po talaga ng paangat itong si A-REIT, no? Makikita po natin yung pattern po dito, no? Of course, si 2024 hindi pa po tapos. 2 quarter pa lang po nagbibigay ng dividend si A-REIT this year, no? May 2 beses pa siya magbibigay. So, in-expect natin na magiging pataas po ito, no? More than 6% po ito this year po, no? Ayan. At lastly, tingnan din natin si JFC para may mabash naman po tayo ng konti. Tingnan nyo naman, no? Ang simula 2015 hanggang ngayon, walang pinagbago, no? So, kung sasabihin po ninyo na si Lucio ko ay kuripot, ay meron po mas kuripot po sa kanya. Ito, kitang-kita naman po natin dito. Ayun, no? So, paglaruan nyo na lang po ang tool po na ito, no? Tingnan nyo po yung mga gusto po ninyong stock at i-input nyo po dito para makita nyo po yung pattern at yung data. Ayan po ang ating demo po, no? Alright. Ayan. So sa mga interesado pong itingnan po ang dividend tool po natin, ito po yung kanyang URL. I-type nyo lang po sa inyong browser, no? Kung tamad po kayo mag-type, ilalagay ko rin po sa description sa baba para ma-copy-paste po ninyo. Ayan po, no? Again, no? Use at your own risk, no? Nananahimik po ako sa buhay ko po dito, no? At wala naman po akong kikitain sa paggamit po ninyo ng tool na to. So please use at your own risk po, no? At may known issues po, no? Nung tingnan ko po, no, may sira po yung sira yung pag-dollar eh. O Canadian dollar yung mga dividend payment. Medyo sira po siya. And medyo ayaw ko pa po siyang ayusin ngayon kasi ayaw ko po mag-dollar conversion. Baka lalo po akong makalbo. So pasensya na po, no. Pagdating po sa may mga dollar and dividend, hanap na lang po kayo sa akin. Pwede tumingin na ibang tool po, no? Yon. So, God bless po. Enjoy. Sana makatulong po ang tool po na to. Ayan, basahin nyo na lang po ang mga disclaimer po natin, no? Ayan, like, subscribe, share, hit na notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section sa baba. To God be the glory. Happy investing sa inyo. God bless. Bye.